Naranasan mo na bang umalis sa isang pagtatalo na gulong-gulo ang isip? Pakiramdam mo para kang tinakbuhan ng isang mental marathon na hindi mo naman sinalihan. Sigurado kang tama ka sa simula, pero sa pagtatapos, ikaw na ang humihingi ng tawad. Bakit kaya? Dahil malamang, hindi ka lang nakikipag-argumento. Biktima ka ng isang nakatagong psychological game. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Tungkol ito sa kontrol. Sa pagpaparamdam sa iyo na ikaw ang may problema. Ang utak natin, sa kagustuhang maging simple ang lahat, ay may mga shortcuts. At ang mga shortcuts na ito ang ginagamit ng mga manipulator. Hindi sila nakikipaglaban ng patas. Gumagamit sila ng mga taktikang idinisenyo para guluhin ka, hindi para kumbinsihin ka. Kilalanin natin ang tatlo sa pinakakaraniwang laro para hindi ka na muling mabiktima. Ready? Laro number 1, ang personal na atake o ad hominem. Ganito to, ang pinag-uusapan nyo ay budget sa bahay. Bigla niyang sasabihin, paano mo maiintindihan yan? Palagi ka namang emosyonal? Kita mo, hindi na budget ang usapan. Ang pagkatao mo na ang inaatake. Ginagawa nila to para mawala ka sa balanse. Para ipagtanggol mo ang sarili mo, imbes na ang punto mo. Solusyon, huwag kang kumagat sa pain. Kalmadong ibalik ang usapan sa orihinal na topic. Sabihin mo, hindi ang emosyon ko ang pinag-uusapan natin, kundi ang budget. Balik tayo doon. Laro number 2, ang taong dayami o strawman argument. Dito, binabaluktot ng kausap mo ang sinabi mo para maging katawa-tawa at madaling atakihin. Halimbawa, sinabi mo, siguro kailangan nating bawasan ang pagkain sa labas para makatipid. Ang sagot niya, so gusto mo magutom na lang tayo? Hindi na tayo kakain para lang makatipid? Gumawa siya ng straw man, isang pekeng argumento. At yun ang inatake niya, hindi ang totoong sinabi mo. Solusyon, huwag mong ipagtanggol ang straw man. Ituwid mo sila. Sabihin mo, hindi yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko ay bawasan, hindi alisin. Magkaiba yun. Laro number 3, ang ulap ng gaslighter o gaslighting. Ito ang pinakadelikado. Ito ay kapag pinagdududa ka nila sa sarili mong alaala at katinuan. Naalala mong nangako siya, pero sabi niya, wala akong sinabing ganyan. Nananaginip ka lang o masyado ka kasing sensitive. Paulit-ulit itong ginagawa hanggang sa isipin mong, baka nga ako ang may problema. Solusyon, magtiwala sa sarili mong realidad. Isulat mo kung kailangan. Huwag kang makipagtalo sa kung ano ang nangyari. It's a trap. Sabihin mo, iyon ang naalala ko at iyon ang nararamdaman ko tungkol dito. Inililipat mo ang focus mula sa katotohanan nila pabalik sa iyong personal na karanasan na hindi nila pwedeng questionin. Ad hominem, strawman, gaslighting. Tatlong laro, iisang layunin. Ilihis ka. Ang unang hakbang para manalo ay ang malaman na ikaw ay nasa isang laro. Kapag natukoy mo na ang laro, nawawalan ito ng kapangyarihan. Pangalawa, pangalanan ang laro. Hindi sa paraang galit, kundi sa paraang mapanuri. Mukhang inaatake mo na ako, hindi na ang ideya, kung hindi yan ang sinabi ko. At pangatlo, at pinakamahalaga, alamin kung kailan dapat umalis. Ang ilang laro ay hindi idinisenyo para mapanalo. Idinisenyo ang mga ito para lang ubusin ka. Ang tunay na panalo ay hindi ang pagdurog sa iyong kalaban,
Ito ay ang pagprotekta sa iyong kapayapaan. Sa susunod na makita mo ang sarili mo sa isang nakakagulong pagtatalo, huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo, nagtatalo ba tayo o naglalaro? Ang sagot sa tanong na iyan ang magpapalaya sa iyo.